Aplikante ka ba sa Taiwan? Pag-usapan natin yan. Ako si Nimpa, IE sa Taiwan. Isa ka bang aplikante bilang factory worker dito sa Taiwan? May sasabihin ako sa'yo. Alam mo, pag nag apply ka bilang factory worker dito sa Taiwan, yung, yung mga katangiang ilalagay mo sa biodata mo, dapat yung totoo. Yung totoong katangian mo. Kasi, diyan sila magbabase kung ano yung mga trabaho na kaya mong gawin, kung anong trabaho yung pwede nilang ibigay sa'yo. Kaya, huwag kang basta-basta maglalagay dyan ng mga katangian na hindi mo sigurado kung kaya mo ha. Or hindi mo sigurado kung talagang tinataglay mo. Kasi dito, yung mga employer, kapag nag interview sila, tatanong nila sa'yo kung ano ang kaya mong gawin, pwede ka ba sa ganitong trabaho, okay lang ba sa'yo yung may ganito. Kapag ang lahat ng sagot mo ay oo, i-hire ka nila. Kasi, kaya nila yung tinanong sa'yo, yun yung mga requirements na kailangan nila. O yun yung mga katangian na kailangan nila sa isang operator. Ngayon, halimbawa, aplikante ka dito, nilagay mo sa biodata mo, ah, willing to work overtime, kunwari. Nilagay mo doon, willing to work overtime. Pero pagdating mo dito, OT-OT pala. Hindi pwedeng mag-day off. Kaya mo ba yon? Tapos, nilagay mo pa doon, can do, can do and willing to work under pressure o kaya ay can do hard work. May mga ganun ka pang inilagay. Tapos, ang napaglagyan sa yung department, totally nakakapagod. Halimbawa, nagbubuhat ng mabibigat, walang upuan, palakad-lakad, kung kailangan tumakbo. Di ba nakakapagod yun? Tapos, since ngayon yung nakalagay sa biodata mo, pinili ka nila. Tapos pagdating mo dito, magrereklamo ka. Isa pa, yung pagiging fast learner, flexible, yung mga ganong katangian. Yung fast learner, kailangan nila yan. Kasi alam mo dito sa Taiwan, mabilisan ang pagtuturo. Mabilisan ang trabaho. Dapat mabilis yung pick up mo. Dapat madali kang matuto. Hindi sila ang mag adjust para matuto ka. Tapos yung mga nagtuturo dito, habang nagtuturo, nagtatrabaho din. So, doble yung workload na napapabigay sa kanila. Nagtuturo sa'yo, tapos nagtatrabaho din. Kailangan din nila ng output. Yung pressure, doble-doble na, di ba? So, huwag basta-basta maglalagay ng mga ganong katangian, ha? Kasi baka pagdating mo dito, masyak ka. Tapos, magrereklamo ka. Basically, sa Pilipinas, pag nag apply may bioselection. Kapag bioselection, at iniline up ka nila, lahat lang ng pagbabasihan nila sa iyo doon is yung mga inilagay mo sa biodata mo. Lahat ng magagandang katangian na inilagay mo doon, dapat siguraduhin mo na taglay mo. Yung mga flexible, willing to work overtime, can work under pressure, uh, fast learner, responsible. Yung mga yon, kung ilalagay mo sa biodata mo, dapat sigurado. Kasi pag napili ka nila, malamang yung trabaho na pagla-line-upan sa'yo or yung company na nag-hire sa'yo, malamang yun yung mga katangian na hinahanap nila sa isang operator. Kung hindi ganun yung mga katangian na tinataglay mo at napunta ka sa mga company na ganun ang kailangan, baka madali kang sumuko, baka madali kang umayaw. At alam mo ba dito sa Taiwan, yung mga lokal dito, hindi uso ang nagrereklamo. Kasi nga, pag in-interview sila, itatanong na kagad sa kanila kung ano yung mga kaya nilang gawin, kung ano yung pwede at hindi. Ngayon, kapag na-heard sila at sinabi, kasi sagot nila, okay lang lahat ng mga ganong senaryo, sumagot sila ng okay, hinar sila. Pag hindi nila nagustuhan o hindi nila kaya ang trabaho, nagre-resign lang sila. Pero hindi sila nagre-reklamo. Hindi nila isinisisi sa ibang tao kung bakit sila magre-resign. Ang sagot lang nila, hindi nila kaya ang trabaho. Sa kanilang mga lokal, okay lang yun. Kasi, lokal naman sila dito eh. Siguro, pwede silang mag-apply sa ibang company. 'Di ba? Pero sa ating mga dayuhang manggagawa, pwede ba nating gawin yon? Siyempre, hindi, 'di ba? Kasi, dayuhan nga lang tayo dito. Unang-una, hindi tayo madaling makakapag-apply sa ibang company. Pangalawa, malaki yung ginastos natin papunta dito. Malamang, karamihan sa atin, nangutang. Makapunta lang ng Taiwan. Tapos ngayong nandito ka na sa Taiwan, susuko ka agad. Kasi yung napuntahan mong trabaho, mabigat. Pero nilagay mo sa resume mo or sa biodata mo. Can work. Hard job. 'Di ba?
Tapos, yung iba, magsasabi na mahirap daw silang matuto. Pasensya na kasi mahirap silang matuto. Pero nakalagay sa biodata, fast learner. Di ba? Wow, ang saya. So, paano na yun? Pag ang napuntahan mo is mahirap, nakakapagod, nakaka-stress, nakaka-pressure, magre-resign ka ba agad? Di ba? Syempre, hindi. Kaya, kung mag-a-apply ka at mag-fill up ka ng yung resume or yung biodata mo, dapat yung mga qualities at katangian na ilalagay mo doon, yung siguradong ikaw. Dahil ikaw lang ang haharap dun sa mga trials mo dito. Pag nasa abroad ka na, yung mga work, ikaw lang ang gagawa niyan. Hindi mo yan pwedeng iasa dun sa iba. Meron pang iba na nag apply dito, may agent, may backer sa agency. Alam mo, yung mga backer na yan or yung agent na yan sa Pilipinas lang yan may power ha. Maaaring kaya nilang i-line up ka para madali kang matanggap. Pero pagdating mo sa Taiwan, wala na silang magagawa. Wala na silang control kung anong trabaho ang ibibigay sa'yo. Wala na silang control kung anong schedule, saang department. Wala na. Kaya kung may agent ka man, ang isipin mo, agent mo yan para madali ka lang makarating ng Taiwan, para madali kang ma-hire. Pero pagdating sa Taiwan, ikaw na lang mag-isa ang haharap dun sa mga trials mo. Ikaw na lang mag-isa ang magbubuhat sa sarili mo. Wala na sila. Wala na kasi silang power. Hindi ka na pwedeng magsabi dun sa agent mo na, ay agent, nahihirapan ako dito, ipalipat mo naman ako ng department. Walang ganun sa Taiwan. Huwag kang ano dyan. Kaya kung mag-a-apply ka dito ha, siguraduhin mo, lahat ng ilalagay mong katangian dyan sa biodata mo, dapat ikaw yun. Dapat kaya mo. Hindi porke gusto mong mag-abroad, gusto mong mag-Taiwan is lahat ng magandang katangian na hinahanap ng isang factory or lahat ng magandang katangian na tinataglay ng isang factory worker, ilalagay mo dyan sa biodata mo. Mamaya ma-select ka, tapos yung trabahong maibigay sa'yo, lahat opposite pala ng katangian mo. Lahat pala hindi mo kaya. Paano ka na yan? Pwede susuko ka na agad. Magre-resign ka na agad. Kasi hindi mo kaya. Paano naman yung mga pagod mo sa pag-a-apply sa Pinas? Paano yung ginastos mo? Diba? Kaya be careful. Be careful sa mga qualities na ilalagay mo sa biodata mo. Ha? Yun lang.